So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko pong komentarihan ito pong puff po ni President Bongbong Marcos dito po sa may Baler, Aurora at saka dito po sa may Pampanga. Kung matatandaan niyo po, noong July 11, si President Bongbong Marcos po ay nasa Batangas at Cavite. So, sumunod na araw to mga kababayan, nagtungo naman si PBBM dito nga po sa may Baler at saka sa may Pampanga. So, dahil whole of government approach ang ginagawa ng ating presidente, kasama pa po ng iba pang miyembro ng gabinete, ay nag-abot po sila ng tulong sa ating mga kababayan. Meron pong cash assistance, may provincial assistance, syempre po yung mga farm machineries and equipment na ipinamahagi po. Bali, si President Bongbong Marcos nga po ay nagbigay ng 10,000 pesos para po sa mga beneficiaries dito sa may Aurora. At nakatanggap din po ang Aurora ng 10 million para po sa provincial assistance. Siyempre, dahil whole of government approach po ang ginagawa ng ating presidente, ang DSWD po ay namahagi rin ng 10,000 pesos para po sa mga para po sa 10,000 na beneficiaries. Ayan, napakarami mga kababayan, no? At syempre po, nagbigay rin po ng 5 kilo na bigas sa lahat po ito ng mga attendees, mga kababayan. Ayan, syempre, yung farm machineries and equipment po na ipinamahagi, nagbigay po sila total lang 2 unit ng 4-wheel drive tractor. Ayan, 2 units ng multi-tiller cultivator, 3 units ng pump and engine set, 1 unit hammer mill, 1 unit cassava granulator, fertilizer discount vouchers, rice farmers financial assistance, organic dairy production, 1 unit animal quarantine facility, fuel assistance. Siyempre, meron din pong yung sa BPAR po, yung gill net, bottom set, long line, tuna hand line, and shallow payaw FRP boat. Meron din pong fish vending equipment. Under the DOLE po, nagbigay rin sila ng integrated livelihood assistance na ang magbibenepisyo po ay 13 sa ating mga kababayan dyan sa Baler. Nagbigay din po ang DOLE Integrated Livelihood Assistance. Meron ding distribution, yun nga po yung sa may DSWD under the AKAP po or yung Ayuda sa Kapos ang Kita program. Ang TESDA naman po ay naghatag din ng scholarship allocation and training fund. Ayan mga kababayan, bali ilan lamang po yan sa mga ipinamahagi ni President Bongbong Marcos para sa mga kababayan natin dito sa may Aurora. At marami pa yan actually, pero sa sobrang dami nga, hindi ko na maisa-isa, no? Yan, pumunta naman tayo doon sa mga pinamahagi sa mga kababayan natin dito po sa may Pampanga. Bali, sa mga katutubo po natin ito mga kababayan. Nagtungo nga po si President Bongbong Marcos. Pagtapos niya magtungo sa may Baler Aurora, dumiretso po agad si President Bongbong Marcos dito po sa may Giao Convention Center, dito po sa may San Fernando, Pampanga. Ayan, bali na mahagi po si President Bongbong Marcos ng cash assistance para sa ating mga beneficiaryo dito sa may Region 3. And also, nagbigay din si President Bongbong Marcos ng monetary support para sa provincial government ng Pampanga na nagkakahalaga po ng 105 million. Bali, Pampanga, provincial government ng Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. Ayan. Ensuring sustainable recovery for farmers and fisher folks in the region, the Department of Agriculture and its attached agencies bring timely assistance to beneficiaries such as agri-fishery equipment, seeds, fuel, fishery equipment seeds, fuel assistance, cards, and other inputs to support their ongoing operations. Furthermore, the Department of Social Welfare and Development and the Department of Labor and Employment also send or also give support po, no? Nagbigay rin po ng tulong para sa ating mga kababayan dito sa Pampanga. And syempre si Speaker Martin Romualdez, hindi yan mawawala na namahagi po ng bigas para po sa ating mga kababayan dito sa
dito sa May Baler. Ayan mga kababayan, sasabihin na naman po ng mga ibang kababayan natin dyan sa comment section. Katulad po ng mga nakaraan, may mga nagko-comment kasi na ayuda daw, ban and solution, ang ginagawa lamang ni PBBM. Mga kababayan, tanungin ko kayo. Yung mga previous admin ba, ano bang tulong ang ibinigay nila sa ating mga kababayan para po umabot sa point na magiging okay na talaga ngayon sa panahon ni President Bongbong Marcos? Let me remind you mga kababayan, na yung the New Emancipation Act na pinirmahan ni President Bongbong Marcos. Dito lang yan ito lang po yan nalagdaan. Yun po yung naglalayong mabura na po lahat ng utang ng ating mga magsasaka sa bangko. At syempre mga kababayan, hindi lang yun. Namahagi si President Bongbong Marcos ng titulo ng lupa. Kumbaga yung mga lupang sinasakahan ng ating mga magsasaka, mapupunta na sa kanila. May pangalan na, may titulo na. 'Di ba? Sa administration lang po yan ni President Bongbong Marcos. Tanong ko kayo mga kababayan, bakit hindi yan nagawa nung mga nagdaang administrasyon? Ilang presidente po yung nagdaan? Bakit hindi yan bakit hindi nila nagawa yan nung panahon nila? Even yung batas na pinirmahan ni President Bongbong Marcos na mabura po yung mga utang ng ating mga kababayang magsasaka, sa administration lang din po ni President Bongbong Marcos nagawa. Sasabihin nyo band-aid solution, sasabihin nyo panandalian lamang yan. Mga kababayan, ang titulo ba, panandalian ba yan? Ang pinamigay po na farm machineries and equipment, isang araw, 2 araw, 1 linggo lang ba yan mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Kasi sabi po nung iba dyan, ayuda, puro ayuda. Mga kababayan, kung ayuda yan, dapat pinalunok ko na sa inyo yung mga farm machineries, pati yung titulo. Na 1 linggo lang tatagal. Hindi nyo ba naisip kung gaano kalaking tulong para sa mga magsasaka natin ito, sa mga mangingisda natin ito? Yung mga farm machineries and equipment na nagagamit nila para mapabilis yung trabaho nila, yung pagtatrabaho nila, para po mas mapagaan yung pagtatrabaho nila. Sobrang laking bagay para sa kanila, pero sa inyo, napakadaling sabihin na ayuda lang yan, na 1 linggo lang yan tatagal. Pero dun sa mga taong nakatanggap, dun sa mga taong ibinigay yung mga equipment na yan para mapadali yung trabaho nila, para mapabilis yung trabaho nila, is sobrang laking bagay na po. Siyempre, hindi mo maa-appreciate kasi may mga tao talaga, yung mga taong hindi nakaka-appreciate ng ganito, yun yung mga hindi marunong makontento sa kung anong binibigay sa kanila. Hindi sila grateful. Yung tipong kahit bigyan ka na, kahit ibuhos na sa'yo yung mga tulong, yung mga pwedeng ibigay ng gobyerno mo, hindi ka pa rin marunong makontento. Ganun, may mga ganyang tao. Pero pag tinanong mo yung ating mga kababayan na nabigyan ng tulong ng pamahalaan, sobrang grateful, sobrang blessed na sila. Dahil nung mga nagdaang administrasyon, wala silang natanggap. Tapos kayo, i-invalidate nyo yung nararamdaman nitong mga kababayang nating mangingisda at magsasaka. Tapos magsasalita kayo ng hindi maganda. Madaling sabihin yung mga ganyang bagay. Pero, pag nandyan na, pag ikaw na, pag hinarap mo na, parang ang hirap, diba? Kaya sana maging grateful tayo sa mga tulong na natatanggap ng ating mga kababayan. Inggit ba kayo dahil wala kayong natanggap? Ako, wala na naman ako natanggap eh. Hindi rin naman ako yung nabigyan ng lupa. Hindi rin naman ako nabigyan ng makinarya, ng mga seeds. Para po sa mga kababayan natin magsasaka at mangingisdayan. Kasi sila po yung most affected ng El Nino. At baka hindi nyo po alam, magtatag-ulan na rin. So, panibagong pagsupok na naman ito para sa ating mga kababayan. Siyempre, nagpapasalamat ako kay President Bongbong Marcos at sa iba pang gabinete ni President Bongbong Marcos na full support po talaga ang ginagawa sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, yan po mga kababayan, isang good news na naman ito. At i-share nyo po ang video na ito para mas marami pa pong kababayan natin ang makaabot or makaalam ng mga programa, serbisyo na ginagawa po ng ating presidente. So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo.